lumabas po dun sa Senate hearing ang sinasabi, halos kalahati daw po nitong SHS voucher budget nung 2024 and 2025 napunta daw sa non-poor households. Yun po ang sinasabi ni Senator Win Gatchalian. Ang estimate po niya, around 67% daw po ng beneficiaries ay hindi talaga totoong mahihirap na mga estudyante. At pinupunan niya rin po itong DepEd dahil hindi updated yung kanilang guidelines. Medyo, di ba, nasinghalan pa nga po sila ni Senator Win, sinasabi yung mabagal na paggawa ng guidelines na ang sabi ng DepEd, ilalabas daw po nila by January 31. Bilang kinatawan po ng private schools, gusto naming marinig ang panig po ng COCOPEA sa issue na ito. Ano pong inyong initial reaction dito po sa sinasabi ni Senator Win Gatchalian? Maraming salamat. Unang-una siguro po sa pangunawa po ng ating mga kababayan. Yung pong Senior High School Voucher Program, ito po ay hindi scholarship program. Ang ibig sabihin, hindi po sinasagot ng gobyerno yung buong tuition. Ito po ay subsidiya lamang. This is tuition subsidy. Part lang po, no? So ang pinakamataas ay 22,500 per year, no, sa buong taon. So ang mga eligible na voucher recipients ay una, yung mga nag-aaral sa public schools, no? Na natapos yung kanilang junior high, kung gusto nilang lumipat sa pampribadong paaralan kapag sila ay nag-senior high, automatic meron silang 22,500. At ang isa pa, yung mga nasa pampribadong paaralan na pero tumatanggap ng subsidiya ng gobyerno pag graduate nila ng grade 10, para maipagpatuloy yung kanilang senior high, sila rin ay automatic voucher recipient. Kung may natitira pa, yun po yung nag-a-apply para mabigyan din ng voucher. Now, having said this, kasi pag ikaw ay voucher recipient, galing ka sa DepEd, no? Simula elementary hanggang grade 10. Tapos gusto mong lumipat sa private school, dala mo yung voucher na yon. Kahit saan, pwede mong dalahin yon. I think ang sinasabi kasi, yung mga voucher recipients, bakit sila nakakapag-aral sa mga matataas ang tuition or malalaking paaralan? So, ang presumption ay hindi sila mahihirap. Siguro ang unang dapat nating tingnan, yung disenyo muna ng programa. Kasi yung 22.5 na yon, ang target talaga ng programa na yan, in the first place, yung ibig sabihin, yung kahit papaano, kayang magpaaral na pamilya, ngunit kinakapos. Or hindi kayang magpaaral sa pampribadong paaralan, ngunit sa kaunting tulong ng gobyerno, makakaya na nilang lumipat. Hindi po nito target yung pinakamahihirap. Kasi yung mga pinakamahihirap po, sila po ay binibigyan na ng libre, no, na pag-aaral sa ating mga pampublikong paaralan. Ngunit kung titingnan po natin, kahit po yun, hindi po nila ma-afford. Ang ibig ko po sabihin, marami po ang kababayan natin, kahit libre na po ang pag-aaral, ay hindi pa rin nila afford, no, because of other expenses. So siguro po, tingnan yung disenyo ng programa kung talaga ang target natin ay yung mga poor, no? Poorest of the poor, palagay ko, ibang programa ng gobyerno yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!